Dakila't mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalapang sus. Mga Panginoon, kami pinagpupuri pa. Salamat sa iyo, Diyos, pagkakatong pinagalusot sa amin ay pumapakinggan ng salita ng aming dalang Diyos, magsibli itong pagkain na aming kaluluwa. Kahabagang pa mga webcast viewers, pagsunod pagkakataon, mga Panginoon, mga kapaglingkod sa iyo, ibalingkod, bigyan mo ako ng sapat na kalaman, katalinuhan, karunungan, mga Panginoon, upang may bahagi ko yung banal na salita. Dalayan ko namin Diyos, hallelujah. Bigyan ng pagkakataon, mga Panginoon, ang aming pumamahal ng kababayan na makalapit sa iyo, mga Panginoon. At sa iyo makapangyarihang pangalan namin sinasaway, ang mga demonyo ng hadlang at pagkalilangan cast out. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Pura natin dakilang Diyos. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagpasalamat, ay naukulamang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako'y mabati sa magandang hapon. At sa buong sambahin natin, Pastor Evangelista Bilisada Almeida, the time prophet of God. Maraming magandang hapon sa ating mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang ating paksain ngayon ay pamagatan natin, God can do it. Kayang gawin ng Diyos. Isipin po natin mga minamahal, tayo nung araw, tatakbo pa sa ospital upang magpagamot. Ngayon, isipin natin, minamahal ko, ng ating pagtutuunan ng kaisipan ay ang Diyos na makapangyarihan. Kaya, minamahal, sa unang bersikulo, tinanggap ng 2 bulag ang kanilang paningin dahil sa kanilang pananampalataya. Basahin natin, minamahal ko, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, versikulo 27 hanggang 30. Praise God. Dito po sa Mateo 9, talata 27 hanggang 30, ganito po ang pagkasulat. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng 2 lalaking bulag na nangagsisigaw at nangagsasabi, "Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David." At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa iyong pananampalataya ay isang mangyayari sa inyo." At nangadilat ang kanilang mga mata at maigpit na pinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, "Ingatan ninyong sinumay, huwag makaalam nito." Amen. Puri natin dakilang Diyos, sumarinig po natin, minamahal, ang pagkabas na salita natin dakilang Diyos. 2 bulag ang lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. Anong nais niyo? Ano gusto niyo gawin ko sa inyo? Nang dahil sa sila po'y sumasampalataya sa ating dakilang Diyos, nakakita sila. Ayon sabi ng ating mga Panginoon, ayon sa inyo pananampalataya. Sa atin ngayon, minamahal, nung ako'y baguhan, 36 years ago, magte-37 na minamahal ko, lahat ng patutuo narinig ko, minamahal ko, wala akong narinig, minamahal ko, na sila'y galing sa ospital, hindi sila pinagaling, ngunit na sila'y dumalo sa Jesus Miracle Aid, pinagaling sila ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, makapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Opo, tama, mga minamahal. Ang Diyos sa Jesus Miracle Aid ay makapangyarihan. Kaya nga po, minamahal ko, huwag na tayong umasa sa doktor. Huwag na tayong umasa, minamahal ko, sa medisina, sa mga hospital, sapagkat binabanggit po natin, minamahal ko, para ba sinasabi natin, kaya ko naman pumunta ng hospital, kaya ko naman magpauminom ng doktor, magbayad ng gamot. Tandaan po natin, minamahal, wala tayong niluluwalhati sa gawain ito, kundi ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na kung kaya niyang gawin noong araw, padilatin ang mata ng 2 bulag, minamahal ko, kaya niyang gawin hanggang ngayon, kung meron kang pananampalataya. Ang nangyayari kasi, kung meron kang pera, nawala na yung himala ng mga Panginoon, hiwala na. Nagyari ba yung mga minamahal? Hiwala. O himala pa rin, sa himala pa tayo maasa, minamahal ko.
nang dahil sa walang pananampalataya, hindi makagawa ang Panginoon ng himala kahit saan lugar dito sa Pilipinas. Walang pananampalataya kasi. Gusto lang makakarinig nung kakantang artista. Gusto minamahal, mapakinggan lang yung pangangaral. Pagkatapos nun, hindi na dadalo, hindi naman gumaling. Kaso nga, walang pananampalataya. Basta natin, minamahal ko, Mateo Kapitulo 13, versikulo 58. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 13, ang versikulo po ay 58. At siya hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Because of their unbelief. Isipin po natin ngayon, minamahal ko. Tinatawag ang anak ng Diyos na dapat meron kang pananampalataya, pero nanggaling ka ng ospital at doon ko nagpagaling. Because you have money, dahil may pera ka. Tandaan po natin, minamahal, pag tayo nagtumayo sa pulpito, ang dapat natin luwalhatiin ng ating dakilang Diyos. Hindi yung binigyan ka ng, pinagpautangan ka ng 50,000 dahil kinakailangan mo sa operasyon. Hindi po ganun, minamahal ko mga kapatid. Isipin natin ngayon, minamahal ko, na ang Diyos natin ay makapangyarihan, period. Wala na pong iba, minamahal. Kaya niya pagalingin ang sino man. Kaya sabi nga, minamahal ko, sa Diyos, walang imposible. Yung awit natin, altar call natin, walang imposible sa Diyos. Bakit minamahal sa atin? Minamahal ko ngayon, minamahal ko. Pagka you are at the brink of malapit ka ng pakiramdam mo, malapit ka na mamatay, bakit tatakbo ko ng hospital? Hindi ba hanggang 58 lang ang buhay mo? Hindi ba hanggang 36 ka lang? Kung meron kang pananampalataya, dadalhin ka ng Diyos sa langit. Bakit natatakot ka mamatay? Kasi gusto mo pa mabuhay na mas mahaba. That is wrong. Diyos na may lang sa'yo. Siya ang gagawa ng paraan upang pagalingin ka, o siya ang gagawa ng paraan upang mawala ka na sa daigdig na ito. Isipin po natin yung minamahal ko. Mateo Kapitulo 19, versikulo 26, verse basahin natin. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 19, ang talatay 26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Amen. Lahat ng mga bagay sa Diyos ay mangyayari. Isipin po natin yun. Maging ang buhay natin, minamahal. Hindi natin kayang dugtugan ito kahit na isang limpak para sa lapi. Kung matatapos ka ngayong araw na ito, tapos ka na. Your life on earth is finished. Period. Tapos sasabihin mo, pinagaling ako ng Diyos sa ospital. Sa ospital ka pinagaling, di marami salamat sa doktor. Hindi ka na dapat magpatotoo. Hindi ka na dapat. Bakit? Ulitin ko, ang nilululhati sa banal na pulpitong ito o sa testimony platform is the power of God. Bakit natin minamahal? Hahatiin pa. Sasabi ko siya minamahal, may mga Kristiyanong ganun, minamahal ko mga kapatid. May mga ganun Kristiyano, minamahal ko. Kaya hindi pa nagra-rapture. Alam niyo kung bakit? Alam niyo dahilan kung bakit? Dahil di sa atin. Gusto nang malapakan noong araw pa. Binabanggit na yan ng ating mga pastora, minamahal ko, kung magra-rapture ngayon. Willing na kami. Isipin mo, willing na sila. Sa atin ngayon, minamahal, huwag pa po kasi meron pa po akong pinag-aaral. Meron pa, isipin po natin yung mga minamahal. God will take care of everything. Bahala ang Diyos, minamahal ko. Ngunit sa atin, minamahal, inaalala natin yung ating kinabukasan. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Hindi ba? Doon sa inaakala natin langit, doon sa kabila. Kasi walang imposible sa Diyos, nabasa natin yun. Ang Diyos, minamahal ko, nakita natin ha? Ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan. Tandaan po natin yun. Kaya nga po, pag narito ka sa gawain, makinig ka na mainam sa pangangaral, sapagkat dito, bibigyan ka ng katalinuhan ng ating dakilang Diyos. Ang nangyayari kasi, minamahal ko, dahil meron tayong ginagawa,
Hindi na natin iniisip, minamahal ko, yung salita ng ating dakilang Diyos. Ang iniisip natin, minamahal ko, yung ating ginagawa. Man-pleaser tayo, minamahal ko. Man-pleaser. Ibig sabihin, binibigyan natin ng luwalhati, kaligayahan yung tao, minamahal ko. Hindi ang Diyos. Samantalang, dumalo ka sa gawain, buhay mo, dinala mo rito, minamahal ko. Binigyan ka ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos makapaglingkod. Ngunit sino niluwalhati mo? Tao. Basahin natin Lucas Kapitulo 10, versikulo 19, praise God. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na yung yukaran ang mga ahas at alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan, hindi kayo maaano. Amen. Isipin mo, kaya mo yurakan ng alakdan, minamahal ko. Ngayon, minamahal, tatakot na ang mga tao. Natatakot sa alakdan lang. Walang imposible sa iyo, minamahal. Makagat ka man, natuklaw ka man ng ahas. Hindi ka maano, bakit minamahal ko? Full of prayer ka, nananalangin ka. Pababayaan ka ba natin dakilang Diyos? Hindi, minamahal. Ngunit kasi minamahal ko, ang tao ngayon, mas mahal na, iniibig niya yung sarili kaysa mala Panginoon. Iniibig na ang sarili kasi wala Panginoon. Tingnan po natin yung minamahal. Ang tawag dito, minamahal ko, tatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ang bawat isa, nakita po natin yan, minamahal ko. Kung ikay tapat sa pagbibigay, ikay tapat sa pagdalo sa gawain, ikay tapat sa pagbabahagi ng salita ng ating dakilang Diyos, pababayaan ka ng mala Panginoon. Doon sa amin mga minamahal, doon sa bahay ko, minamahal ko mga kapatid, isipin po natin yun. May natitira pa akong 6 na mangga ba yun, minamahal ko. Hindi ako kumakain yung mangga natin. Kinakain ko yung Star Mango. Mas matamis yun, minamahal. Isipin po natin yun. Pinabayaan ba ako ng wala Panginoon? Sa tinapay. Pinabayaan ba ako ng wala Panginoon? Hindi ka naman, hindi. Minamahal ko mga kapatid. Hindi ako humihingi sa ating dakilang Diyos. Ngunit alam na wala Panginoon ang ating pangangailangan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Basahin natin 2 Korinto, Kapitulo 9, versikulo 8. Praise God. Dito po sa ikalawang mga tiga-Korinto, 9 talatay 8, ganito po ang pagkasulat. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng mga biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat, ay magsipagsagana sa bawat mabuting gawa. Amen. Bakit ka pinasasagana ng ating dakilang Diyos? Kasi nais niya na ikaw ay humayo. Sumama sa Bible study. Magpatotoo ka. Ang nangyayari nga sabi, ay may negosyo kasi ako, baka mawala na ako ng benta ngayong hapon na ito. Magbibigay pa naman ako kay Putandog. Hanggang sa hindi ka na magbigay. Samantalang, pag sumama ka, ibinigay mo ang lahat ng pagkakataon sa ating dakilang Diyos. Sumama ka sa mga Bible study. Marami tayong Bible study, minamahal. Ilan lang ang sumasama, minamahal ko. Ang iniisip kasi ng tao, yung future. Ang future, basahin mo sa Biblia, ang kinabukasan ng Kristiyano, hindi dito sa lupa, sa langit. Mapalakpakan ba natin ang malapang ano? Nakita natin, ayaw natin pumalakpak. Bakit? Iniisip natin, baka mga 20 taon pa ba bumalik ang Diyos? Oy, 92 na ako noon. Isipin natin, minamahal. Samantala ngayon, minamahal ko, kung Kristiyano ka, anytime na balikan ka ng ating dakilang Diyos, anytime na matapos ang buhay mo sa daigdig nito, minamahal ko, magpapasalamat ka. Bakit, minamahal ko? Dadalhin ka na ng Diyos sa langit. Ano pa ang problema mo, minamahal ko mga kapatid? Ngunit kasi iba na mong problema. I have still a son to go to school. Lahat gagastusan mo. Samantalang ang pangako ng ating dakilang Diyos, hindi dito sa lupa, doon sa langit ka magpapahinga.
Dito sa lupa, walang kapahingahan dito. Ang iniisip kasi ng tao, ito sabi ko, sinamal ko, you are thinking now of your future. Where will you go? You will be left behind because you are thinking of yourself. But if you think of yourself, of God, kung nag-iisip ka para sa ating dakilang Diyos, dadalhin ka ng ating Panginoon sa langit. So, ang sabi sa Biblia, minamahal, sa kabutihang ito ng ating dakilang Diyos, sa ipinakikita niya, minamahal, sabihin natin, ay hindi ako magbibigay. Ay, hindi, huwag ka magbigay. Nasa iyo yun. Pero sabi niya, sino makapagpapahiwalay sa atin, sa ating dakilang Diyos? Tagutom ba? Kahubaran ba? Hindi po, minamahal. Isipin po natin, minamahal ko, make yourself a living sacrifice. Isipin mo, minamahal ko, na magugutom ako, hindi ako kakain ng isang beses. E balik ko ito, kumakain ba ako ng hapunan? Kung anong break dito, tama yun sa akin. Hindi ako kakain ng kanin. Hindi na. And that's good. Tama yun, minamahal ko. Ano magagawin mo pagkagabi? Nung araw, minamahal ko mga kapatid, mamumulutan ka na, iinom ka pa ng 20 bote ng beer, abay, malakas ka talaga. Nung araw, pagka 12 bote lang, palang yun. Pag umpisa lang yun. Pagka umpisa ako malasing, nga 20. Isipin po natin yung minamahal. Ngunit ngayon, minamahal ko, tubig na lang. Tubig na lang ang para sa anak ng Diyos, minamahal ko. Ngunit nakabubuti sa katawan, minamahal ko. Hindi nga ako minom ng mineral water. Dito, pwede. Sa bahay, ipinakukulo ko lang yung tubig na galing ng Marwades. Tubig lang, pakulo lang, minamahal. Kung masira ang tiyan ko, edi praise the Lord. Pero hindi kailanman, minamahal, hindi pa nasira ang tiyan ko. Ibig sabihin, iniingatan ito ng ating Panginoon. Ano makapagpahiwalay sa ating dakilang Diyos? Dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 35. Praise God, basahin natin. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang versikulo po ay 35. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Amen. Sumakita po natin, minamahal. Sino makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon? Sabi natin ngayon, minamahal ko mga kapatid, ang bansa natin naghihintay sa Big One. Maniwala kayo. Pag naglindol ng intensity 9, bukas puno rito. Anong ginagawa nila pag-araw ng Miyerkules, ng Huwebes? Kasi natakot sa lindol. Isipin niyo, mga minamahal, kahit saan naroon ka, kung bubuka ang lupa sa harapan mo, lalamunin ka nun. Ngunit pag anak ka ng Diyos, dalhin ka man, minamahal ko, kahit saan, dadalhin ka ng Diyos sa langit. Yung po isipin po natin, minamahal. Anong tatakot sa'yo? Tagutom ba? Kahubaran ba? O yung pagsabihan ka ng kapitbahay mo, wala na. Sira na ulo niyan. Naisip ko kanina, minamahal ko, yung aso kong alaga na kasama ko sa bahay, meron naman tama dito sa mukha. Kinagat na naman ng aso sa kapitbahay namin. Pero pinabayaan ko, sabi ko, dito ko lang. Isipin po natin yung mga minamahal. Ano makapaghiwalay sa atin? Gutom ba? Sa ating Panginoon? Dito sa gawain, sabi nga, ay, naroon naman si Brother Fred, galit na naman. Ni kailanman hindi ako nagalit. Sinasabi ko ang totoo, minamahal ko, sinasabi ko lang, ang kailangan gawin ng tao upang siya po'y dalhin ng ating dakilang Diyos sa langit. Narito na tayo. Ano bang hinihintay natin, minamahal? Langit na lang, minamahal ko mga kapatid.
Yung rapture na lang. But that will not happen because of you, nang dahil sa inyo. Kinakailangan magbago pa itong anak ko na ito, kaya suspindi ko muna mga 5 years pa. Isipin po natin, minamahal ko. Samantalang sa akin, anytime, balikan ako naman ng Panginoon, okay lang. Ang prayer ko, masave ang aking mga loved ones. Loved ones sa makapatiran, loved ones sa hindi naman mga tao naglalakad sa kalsada. Masave sila. Iligtas sila naman ng Panginoon. Ngunit ang nangyayari, minamahal ko mga kapatid. Mas minahal po natin, minamahal ko. Mas minahal natin yung lalang ng tao. Mas minahal pa natin, minamahal ko. Mas mahal pa natin yung hospital. Isipin po natin, minamahal. Tayo'y tagalangit. Tapos, pag-rapture, dadaling ka sa hospital, ang daya naman. Tama lang yun. Maiwan ka, bakit? Nasa hospital ka. Basahin natin, minamahal ko. Dito sa Marcos, Kapitulo 9, versikulo 28-29, praise God. Dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 9, ang talatay 28 at 29. At nang pumasok siya sa bahay, ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad, paano ito na siya'y hindi namin mapalabas? At sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi mapalalabas ng anuman maliban sa pamagitan ng panalangin. Amen. Without faith, without fasting, hindi ka pa mapagpapalayas. Kaya kung minsan minamahal, kung mga kapatid, imbis na yung mga preachers natin, akit na sa taas, hindi ba kayo naniniwala sa inyong sarili na pag kinas-out ninyo, ang diablo, minamahal ko, lalayas siya. Hindi, magpapalehans pa kayo. Bakit? The same face. Ganun din ang mukha. Walang pananampalataya. Isipin po natin yung mga minamahal. Sasabihin ka ngayon, wala ka pananampalataya, kaiwan ka. Iyak lang. Maglulupasay na. Iwan ka. Wala nang magawa. Ngunit kung may pananampalataya ka isang tsak na bagay, ang pagpikit mo rito, isang pagdilat mo sa piling ng ating dakilang Diyos. Without prayer and fasting. Noong araw, 36 years ago, binabal ko nung magmula 1995. Kung sasabihin yung ilang tao, ang nabibilang ko lang, minamahal ko, 6 na 21 days. 6. Yung 3, 10, hindi ko na binayisa sa bilang yan, minamahal ko. Isipin po natin yun, minamahal. Wala akong ginawa nung araw, kundi maglasing at magpulutan. Sabi nga nung araw, may kasama kami nung araw. Sabi niya, Sarge, mukhang hindi ka magpupulutan, bibigyan na lang kita ng kanin. Bibigyan na ako ng kanin para kakain na raw ako, hindi ako mamulutan. Isipin po natin yung minamahal. Ngunit ngayon sabi nga, kahit na wala, bakit minamahal ko? Kahit na wala. Kahit na walang kainin, walang laman ang sikmura, nabubuhay dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Isipin po natin yung minamahal. Sa inyo lahat na pinagpala, hindi ba dapat ang pagpalain ng mga gawa? Hindi. Dahil may nakaback up sa inyo na pastor, minamahal ko, pastor ng Diyos. Tapos mga panalangin namin, mga minamahal, sumasagana kayo. Ngunit kami minamahal, makita natin sa sakyan mga magagawa. Kawawa, minamahal ko. Sapagkat hindi na inisip yung mga bagay na yan, minamahal. Ang inisip natin ay kung paano itaas ang pangalan ng ating Panginoon Kristo, makilala siya sa buong daigdig, minamahal ko. Kahit saan ka man, pumaroon. Nag-isip nga ako, minamahal. Damit.
May suot ako ng damit, minamahal ko, hindi ko alam kung saan galing. Ibinibigay lang yun, mga kapatiran. Ibinibigay lang. Hindi ako ni kailaman nang hingi. Ibinibigay lang. Magtataka kayo, minamahal ko, bakit mataas ang boses ko? Nais ko kasi, minamahal, ng Kristiyano tumino sa isipan. Na ang isipin niya, minamahal, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Ang nangyari kasi, minamahal, magpapakayaman muna ako sa lupa para pa makita nila. Dati, na kapitbahay ko nung araw, naglalakad lang ako. Ngayon, marami na akong sasakyan. Isipin natin, may tayong kapatiran, minamahal ko, naglalakad siya sa expressway, doon sa may side road. Naglalakad lang siya, minamahal ko. Ngayon, anong ginagawa pag dumadalo sa gawain? Nakakotse na. Isipin po natin yung minamahal. Kung ang Kristiyano sanay ganun, minamahal ko mga kapatid, na mag-isip. Para sa Panginoon, minamahal ko. Isipin po natin, minamahal. Kaya natin gawin lahat yun. Kaya natin gawin lahat. Isipin natin yung huling versikulo, minamahal ko, sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 13, praise God. Huling versikulo. Dito po sa aklat ng Pilipos 4, versikulo 13. Ang lahat ng bagay na aking magagawa doon sa pagpapalakas sa akin. Ang lahat ng bagay magagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. Isipin po natin yun, mga minamahal. Sino man nagbibigay ng kalakasan natin? Si Doc ba? Si kapitbahay ba? Si hospital ba? O Panginoon? Isipin po natin yun, minamahal ko. Kasi, ang nangyayari nga, minamahal, hindi na nawawalang puwang sa ating buhay ang ating dakilang Diyos. Wala nang buhay, wala nang puwang, minamahal. Iniisip natin yung pangsarili lang. Isipin po natin yung minamahal. May mga patiran nga tayo, minamahal ko, ibinigay ang lahat. Sasakyan, pagkakataon, panahon. Isipin po natin yun, minamahal. Kung kaya nilang gawin yon, bakit sa atin hindi? Bakit natin hindi maibigay ang oras natin sa ating dakilang Diyos? Pag narito tayo, isipin mo, minamahal, imbis na magpuri ka ng buong kalakasan, wala nang gana, minamahal. Akong titingin, minamahal ko, sa nagpupuri, wala nang gana. Hindi magra-rapture. Bakit? Kasalanan ng Kristiyano. Sa simbahan nga na pinanggalingan natin, minamahal. Yung pari nga nung araw, minamahal ko, umalis na lang sa amin sa pagpapari. Nagpakasal na lang. Naalaman niya, minamahal ko, na yung kanyang ginagawa, baliwala. At least tumaba naman siya. Isipin natin, walang imposible sa Diyos sa iniisip natin, minamahal ko. Lahat kaya natin gawin. Lahat, isakripisyo natin ang pagpapalaganap ng salita ng ating dakilang Diyos at yun ang kailangan. Ang nangyayari, minamahal ko. Ang nangyayari kasi, minamahal, inuuna natin ang sarili. I love myself, period. I love my future, period. Isipin po natin, walang kinabukasan ng Kristiyano sa daigdig. Ang kinabukasan niya, tanging sa Panginoon lamang. Umawi tayo, mga minamahal. Awitan natin ating dakilang Diyos. Sapagkat pag hindi natin ginawa ito, ngayon, minamahal ko mga kapatid, walang mangyayari. Kahit na Kristiyano ka, walang mangyayari. Hindi mo matitikman yung biyaya.
Hindi mo malalasan yung kabutihan ng ating dakilang Diyos. Nag-iisip ako minsan, iniisip ko yung kapwa ko. Paano ko papaliligaya sila? May sinabi nga ako nung Pasko, I just want to make somebody happy this Christmas. Hindi ko kinakailangan, minamahal ko na ako maraming pera. Sabi nga nung isang kasama ko, preacher, sabi ko, ano ba, kapag anak mo ba? Hindi ka ako, kapatid ko yun. Para isipin po natin yung mga minamahal. Malalaman niyo kung sino yung minamahal ko. Awitan natin natin na kila Diyos. Ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamahal sa akin, sa mga tao nalalayo sa Kanya'y nawawali. Pag nawawala ka, hinahanap ka natin na kila Diyos. Bakit di mo subukan? Patalogin ang Diyos. Nasaan kayo mga anak ko? Nasa future. Nasaan ang buhay? Siya sa iyo. Hindi ba nila ako nihintay? Siguro hindi. Kasi busy sila sa business. Busy sila sa kinabukasan. Isipin po natin yun, mga minamahal. May Diyos na luwalang sa atin. May pastor na nanalangin sa Diyos o makilapit tayo sa Kanya. Ngunit anong ginawa ng tao, minamahal? Ginawa ng tao, mayamanin ang sarili, malakasin ang sarili, mapugiin ang sarili. Kapangyarihan niya, isipin po natin, may Diyos natin makapangyarihan. Kung sa mga tao minamahal, pinili nila ang buhay sa daigdig dito. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mag-isip-isip kayo, mga minamahal. Kung mag-rapture mamaya, dadali kaya ako ng Diyos? O hindi, mayawan ka. Katulad ko. Ngunit ko naisip mo, minamahal ko, na sa bawat sandali, kaya nga naman ang Panginoon, hindi ka mababayaan ng Diyos, hindi kailanman, hindi ka iwan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng loob. Walang imposible.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tunay na walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng bagay ay kayang-kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo ay may pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating beloved live webcast viewers sa mga sandaling ito, na patuloy na tumutunghay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Napakahalaga ng kaligtasan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Wala ang ipinangako sa araw ng bukas. Lagi ngayon ang araw ng kaligtasan. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat ay maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po ay pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala, iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais niyo pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos, Kanya po kayong tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Ito po ay pagsasakatuparan, mga minamahal, kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas, patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, na ayon sa banal na kasulatan, ito po sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa ang ating dakilang Diyos. Kanya po kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Inyong hanapin paglilingkuran ng ating dakilang Diyos. Kanya kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu. Mga minamahal, na kung saan yan po ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Para sa ating beloved live webcast viewers, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo, dakila at magpala po naming Ama sa langit, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin, ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista,
Aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon. Hallelujah sa lahat ng aming mga minamahal na beloved live webcast viewers sa mga sandaling ito na tumanggap sa iyo. Kahabagan mo sila at pagpalain, mahal na Panginoon, batid namin. Hindi maiksi ang iyong mga kamay upang hindi mo sila maabot. Kahabagan mo sila, dakilang Diyos. Hallelujah, pagkalooban mo ng pagkakataon na sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating pong mga pangailangan at ang pong pagkataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved Brother Odell, tayo po mga mahal, tuloy-tuloy na po. Dadako po tayo sa lahat ng ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat panalangin po ng ating pong minamahal, ginagalang na Pastor at Bangilista, Wildy Estrada Almeida, mahal na Panginoon, na ito po ang bautis sa amin, kami po Diyos, ay dumudulog sa taon ng biyaya, humingi kami Diyos ng kahabagan, sa mo kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon, patawain po ang bautis sa amin, Diyos, at nakikita mo, mahal na Panginoon, pangailangan ng lahat ng mga anak sa hapong ito. Tugunin mo po, Diyos, ang lahat ng mga kahilingan sa iyo at patuloy po namin din dalangin, mahal na Panginoon, kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ng aming po minamahal, ginagal ng Pastor. Ganun po sa kanilang mga minamahal, mga anak, buong sambahin ng aming Pastor, patuloy ng pag-ingat, pagpalain, O Diyos. Ito pong samot dalangin namin sa mga pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay niyo po doon sa bahagi kung saan nandoon yung karamdaman. Yan po sama-sama po natin palayasin sa mga pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isipin po natin na ating pong mahal na ebanghelista ang nagpatong po sa ating mga kamay. Hallelujah. Upang pagpala namin Ama, Diyos na mga pangyayari sa lahat amin po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uwi ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be healed right now in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah. Demons of carnality, demons of pride, demons of vain glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah. 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 Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Mga mahal, tayo po sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglukso bilang ating pong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos sa katugunan sa lahat ng ating mga panalangin. Tayo po sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos.